Hi guys, this is Aika and welcome to our YouTube channel. Kumusta na ang ating mga ka-solo parent dyan? Hello sa mga momshi and popshi natin na single parent. Welcome to our YouTube channel again. And ngayong araw is samahan niyo ako na mag-renew ng aking solo parent ID. Yes, sa renewal na tayo kasi ilang taon na tayong member. Pero sa mga hindi pa po member ng Solo Parent Association sa inyong lugar, please watch yung mga previous videos na ginawa ko kung paano kayo mag-apply. Kasi iba po yung requirements kapag new applicant kayo kesa dun sa mga magre-renew lang. So, kukunti na nga lang yung requirements kapag renewal na. And ang maganda doon, wala na rin tayong seminar na a-attendan. Pero bago ang lahat, please don't forget to subscribe to this YouTube channel. Please leave your comments, suggestion, or inquiries sa topic natin ngayong araw para masagot yan sa susunod and magawan din natin ng video. So, without further ado, let's start! So, yung ngayong araw nga is magre-renew na ako ng aking solo parent ID. Maglalakad lang ako papuntang barangay kasi sira yung aming e-bike ngayon. So, i-list ko dito yung mga requirements na kailangan para meron kayong idea. Again, ito ay para po sa mga magre-renew. Kung kayo ay mag-a-apply ng bago, please watch yung aking previous video dahil doon ko po share kung ano yung mga requirements ng mga mag-a-apply pa lang. At ang kauna-unahan nga natin kailangan gawin is pumunta tayo sa barangay dahil hihingi tayo ng yung form ng solo parent. And doon natin i-declare kung tayo ba may trabaho o wala, kung ano yung status natin, kung ba tayo naging solo parent, and some basic information. I-share ko na rin sa inyo yung itsura ng form. And ngayong renewal ko kakaiba. Kasi nung previous, meron tayong job at currently unemployed po ako. Yes, wala akong trabaho. So, isa sa mga requirements, hihingi nila yung inyong COE. So, ako dineclare ko na no work, pero tatanungin nila kung bakit ka walang trabaho. Ano yung source of income mo. So, sa akin naman kasi nagpahinga lang ako ng isang buwan. So, by March, may trabaho na ako. So, nag-resign ako ng January. So, dineclare ko doon na no work. Tapos, i-interview nila bakit wala kang trabaho, ano yung source of income mo. So, sabi ko, nagpahinga lang ako ng isang buwan. Pero by March, may work na ako. Then, hiningi din nila yung proof ng inyong separation. Titingnan lang naman, pero hindi siya part ng requirements. Siguro parang part of the investigation lang. And then, pinakita ko din yung parang pinaka-proof na may work na ako ng March. Kasi ang ayaw nila mangyari is solo parent ka, walang trabaho, may sumusuporta sa inyo. So, doon, pa-disapprove ka o hindi ka ma-approve para bigyan ng solo parent ID once na nalaman nila na meron kang or may tumutulong sa inyo para suportahan ang mga bata. So, sa pagpunta ng barangay, humingi lang ako ng form, pinilapan, and pinabalik na ako ng one day. Kasi, ima-manual ng president namin yung pag-i-encode ng mga information. So, kailangan ng few days bago maasikaso yun. So, dito sa aming barangay, ang solo parent desk, nasa ano siya, left window, dun sa barangay hall. And ang opisina lang ng solo parent dito sa aming lugar is every Monday and Wednesday. So, from 9 a.m. to 11 a.m. So, yun lang yung oras. Kaya, kung hindi ka makakapunta ng Monday, so Wednesday na. And kung over dun sa schedule time, so hindi na talaga siya access. So, in this video, yun lang yung ating part 1. Yung paghingi ko ng form, pag-fill up, and then pag-submit dun sa aming solo parent president. So, mag-iintay tayo ng Lunes. Dahil sa Lunes, pag nakuha na natin yung form, hihingi naman tayo ng solo parent certification sa barangay and magpapa-affidavit tayo ng solo parent. So, see you on the next video, guys. Again, please don't forget to subscribe to this YouTube channel. Please click the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Yun lang, guys. Bye! So, kagagaling lang natin ang barangay.